So, minsan papalakpakan nga natin ang bawat isa. Ayan. So, I hope na excited na ang bawat isa para sa panibagong series natin for this month entitled Breaking Out. Okay, sabihin nga po natin, Breaking Out. So, tandaan natin, impact makers, no? Ang buwan na to ay magtuturo sa atin patungkol kung paano ba tayo makakalaya. Yan, paano, for example, kuya, tay, hindi pa naman po ako nakakulong or hindi naman ako nakakulong. Saan ako dapat lumaya? Diba? Tandaan natin na hindi naman palaging kulungan ay patungkol sa rehas na bakal. Kundi ito ay isang sitwasyon o mga bagay na pumipigil sa iyo para hindi ka makalaya or para mabalik ka sa isang sitwasyon muli. Therefore, sapat ito para hindi ka makausad at makapag-breakthrough. So, hindi palaging kulungan o rehas na bakal ang dahilan o para ikaw masabing nakakulong. Pag hindi ka nakakausad, ibig sabihin nakakulong ka. Therefore, pwede ka pa o pwede ba magkaroon ng tagumpay sa kabila ng mga kulungan sa buhay mo? Yeah, pwede po. Di ba? Therefore, pwede yan. Di ba? Kahit nakakulong ka, magkakaroon ka ng breakthrough. Therefore, let's get started. Isa sa pinaka-napakatinding kulungan sa buhay ng isang tao ay ang kanyang nakalipas at ang nakaraan. So, sino po dito ang merong, for example, merong mga best memories nung nakaraang school year? Diba? Yung pinatawag sa office. Kasi nangongopya. Memories yun. Diba? Yung pinatawag doon sa office kasi nanuntok ng kaklase. Diba? May mga bagay na naaalala sa nakalipas. Niloko. Diba? Chinat, napuyat. Tapos binlock. Ang bihira, no? Kaya pala chinat, inaalok kung bibili ka ng Graham balls. Diba? Tapos, ngayon, dahil doon sa nakaraan or nakalipas na yon, ang tao madalas bumabalik-balik. Naalala ko dati, lagi akong chinat-chat pagka 12. Ang bihira, binabati niya ako ng good morning. Nang alas 12 ng madaling araw. Ganon siya ka-consistent. Diba? Bumabalik sa kanyang nakaraan. Therefore, hindi para mabalikan yung lesson, kundi yung pain. Alala ko dati, alas 3 ng hapon, naglalakad kami sa DK, tapos hawak niya pa yung yung milk tea mula sa Big Blue, tapos, alala niyo yung sakit tapos sinabi niya, ayoko na. Stop na natin to. Sabi nung mamang tricycle driver, ayoko na, stop na natin to. Hindi na alam kung saan pupunta Therefore, ang nakaraan ang siyang nagiging kulungan. Di ba? Kaya nga, talagang makakalimutan ng isang tao. Di ba? Kaya ba talagang kalimutan ng isang tao yung napakasakit na sitwasyon sa buhay na naranasan niya? Di ba? Ngayong araw, tingnan natin kung paano nakalaya ang isang tao mula sa Bible or mula sa kanyang na nakalipas at naranasan niya ang tamis ng buhay. Meron pong istorya sa Bible na kung saan napakahirap talaga ng pinagdaanan niya. Pero naranasan niya yung breakthrough. Even na sobrang painful ng pinagdaanan niya, naging happy pa rin siya. Naranasan niya pa rin yung tamis ng buhay. Therefore, basahin po natin in Genesis chapter 45, verse 1 to 8. Okay? Therefore, ang sabi dito, hindi na mapigilan ni Jose ang kanyang sarili. Kaya pinalabas niya agad ang kanyang mga alipin. At nang sila na lamang ang naroon, nagpakilala siya. Yan, so teka lang, dito na lang ako. Diba, nagpakilala siya sa kanyang mga kapatid. Okay? Umiyak ng malakas si Jose, kaya narinig ito ng mga Ehipsyo at ng sambayan ng Paraon. Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, ako si Jose. Totoo bang buhay pa ang ating ama? Tinatanong ni Jose, no? So, mamaya tinignan natin kung bakit tinatanong ni Jose. Therefore, pero hindi nakasagot ang kanyang mga kapatid dahil natulala sila. Okay, kaya sinabi ni Jose, lumapit kayo sa akin. Nang lumapit na sila, sinabi niya, ako si Jose na kapatid ninyo. Ang ipinagbili at dinala nyo rito sa Ehipto. So, before natin ituloy sa verse 5, diba? So, ang kwento po nito ay kay Joseph na pinagbili ng kanyang mga kapatid kasi sila'y naiinggit kay Joseph. Sabi nila, si Joseph yung pinakagwapo sa atin, no? Si Joseph yung malaki yung katawan. Si Joseph yung malakas mag-basketball. Tumi 3 points sa 3 points ng kalaban. Benta natin yan. Pogi, benta na yan.
Di ba matangkad? Ibenta na yan. Sabi nung kapatid, ayoko dyan. Bakit? Mas gwapo sa akin eh. Dapat panganay ang gwapo. Bakit bunso yung gwapo? Benta na yan para at least wala tayong bunso. Binenta po nila. Therefore, kaya nga sabi dito ni Joseph, tinanong niya buhay pa pala, buhay pa ba yung ating papa? Is our papa alive pa? Sabi ni Joseph, sabi ngayon, hindi nakapagsalita kasi imagine, ang ng panahon, hindi sila nakikita-kita. At pagkita nila, hindi nila akalain si Joseph, kasi gwapo pa rin eh. Diba? In verse 5, ngayon, sinabi dito, yan, so sige kuya, kaya ba yan? Ngayon, huwag kayong mag-alala at huwag ninyong sisihin ang inyong sarili. Okay? Huwag sisihin ang sarili nyo dahil ipinagbili nyo ako rito. Dahil ang Diyos ang siyang nagsugo sa akin dito para iligtas ang buhay ninyo. In verse 6, ikalawang taon pa lamang ito ng taggutom at may susunod pang 5 taon na walang ani. Pero sinugo ka ako rito ng Diyos para iligtas kayo at mampanatili ang marami sa inyo rito sa mundo, kaya hindi kayo ang nagpadala sa akin dito, kundi ang Diyos. Ginawa niya akong tagapayo ng paraon, tagapamahala ng kanyang sambahayan at ng buong Ehipto. Therefore, dito pinapakita ko ano yung nangyayari kay Joseph at ano ngayon yung ginagawa niya. Sabi ko nga kanina, pinagbili siya, diba? Kasi nga naiingit yung mga kapatid niya. Anong ginawa niya? Diba? Ngayon, ano na yung ginagawa niya? Therefore, titingnan natin itong Genesis. Kung makikita natin yung buong libro ng Genesis, 3% lang sa book nito. Yan, kuya, pwede pa forward. Yan. So, 3% ng libro nito ay tumutukoy sa creation o yung paggawa ng Panginoon. Paglikha niya sa mundo. 15% ay tumutukoy kay Noah. Diba? Ginawa ni Lord yung mundo, ginawa ni Noah yung barko. Diba? Okay, tapos 8% patungkol kay Abraham, kay Isaac. 23% ay related kay Jacob at majority na po dito ay patungkol kay Joseph. Dito tumutukoy ngayon yung Genesis. Okay? Therefore, napaka-importanting lesson ang gustong iparating sa atin ni Lord. Sana wag niyo akong tulugan. Diba? Hanggat maaari, pilitin mo na magising ka kasi ako medyo napipikit na rin ako eh. Diba? Kapag nakalaya ka sa mapait na nakalipas, matitikman mo ang matamis na bukas. Diba? Maniwala ka sa akin, impact makers, even anuman yung edad mo. Diba? Sabi ko nga kanina, hindi naman ang bakal na rehas ang kulungan. Kundi ito'y sitwasyon at ang nakalipas, siyang nakaraan na ating palagi iniisip, kaya hindi tayo makausad sa ating bukas. Therefore, okay, tingnan natin sa English translation, in verse 5, nandiyan ba siya kuya? Paki-forward. Verse 5. Yan. But don't feel badly. Don't blame yourself for selling me. God was behind it. God sent me God sent me here ahead of you to save lives. Therefore, pag-aralan natin for this afternoon entitled Kalayaan sa Nakaraan. Okay? Paano makalaya sa mapait na nakalipas para matikman ang matamis na bukas? Sabi ko nga, may mga pagkakataon tayo at some point, merong mahirap na pinagdaanan kahapon. Paano tayo uusad doon? Paano tayo aalis? Okay? Kaya nga ngayon, pag-aaralan natin. Alayaan sa nakaraan. Okay, verse 5. Bigyan niyo lang po at least 20 minutes, tapos na po tayo. Verse 5. But don't feel badly. Don't blame yourself for selling me. God was behind it. God sent me here ahead of you to save lives. Okay? Kaya medyo nabibilis tayo, no? Pero before tayo magtuloy, tayo po muna ay sandaling yumuko at tayo ay manalangin. Okay? Dakilang Diyos, aming Ama Lord, salamat sa hapong ito na patuloy bibigay ng wisdom, ng knowledge, Lord. Salamat sa buhay ng bawat isa ng mga kabataang ito. Patuloy na ikaw ang siyang magbigay ng katalinuhan at kalakasan ng wisdom. Panginoon, patuloy tumanim sa aming puso at aming isipan ang ituturo mo sa hapong ito. Salamat, Lord God, sa pagkakataon. In Jesus' name we pray, Amen. Minsan pa, palakpakan natin ang Panginoon sa hapong ito. Sabi ko sa inyo, mabilis lang to, guys. So, sit back and relax. Diba? Hanggat maaari, walang pipikit.
Kung kaya nyo dumilat hanggang ng buong 20 minutes, gawin nyo para at least hindi kayo makatulog. Okay, again, in verse 5, but don't feel badly. Don't blame yourself for selling me. God was behind it. God sent me here ahead of you to save lives. Okay, tatlong bagay o tatlong importanteng bagay na tatandaan natin para makalaya sa ating nakaraan. Number 1 is remove bitterness. Paano natin matitikman yung tamis ng bukas at maiiwasan yung pait ng kahapon? Number 1, remove bitterness. Okay, but don't be upset and don't be angry with yourself for selling me to this place. So pag sinabi nating bitterness, ito ay galit, disappointment, okay yung feeling natin na hindi tama yung ating nararanasan. So ibig sabihin, may karapatan lang maging bitter. Ikaw. May karapatan ka pala maging bitter dahil ikaw ay nasaktan, nasugatan, di ba? Nagawa ng hindi maganda, niloko, pinaasa. Okay lang pala eh. Meron ka palang karapatan maging bitter. Di ba? Pero kung nais mo matikman yung tamis ng bukas mo, dapat matutunan mong iluwa yung mapait mong nakalipas. Okay? Para maranasan mo yung tamis, edi huwag mo tanggapin yung bitterness. Okay? In fact, Joseph has all the reason para maging bitter doon sa mga kapatid niya. Bakit? Binenta siya, binugbog siya, di ba? Anong ginawa niya? Di ba? But hindi niya inalaw yung bitterness ang siyang sumakop sa puso niya. Di ba? Kung gusto mong makalaya sa nakaraan mo, kung gusto mong makaalis sa bitterness, forgive and forgiveness ang susi. Okay? Forgive is costly for one doing the forgiving. Okay, just like when God forgives our sins, kung paano tayo pinalaya ng Diyos, paano tayo pinatawad ng Diyos, ganun din dapat tayo. Okay, therefore, forgiveness is a power that breaks the chain of bitterness. Ang pagpapatawad ang siyang susi para makaalis sa mapait na nakalipas. Bakit may mga tao na hindi nakakaalis sa mapait na nakaraan? Hindi kasi sila nagpapatawad. Ayaw nila mag-forgive. Ending, babalik at babalik. Makukulong at makukulong. Bakit? Kasi nga hindi sila nagpapatawad. Therefore, always remember that bitterness will not make you a better person. Hindi ka magiging better na tao pag bitter ka. Kasi every time na may gagawin, may mamaalala. Naglakad lang siya kasi may nagawa siya sa'yo. Naglakad lang sa harap mo. Hala, yan na naman siya. Lalakad na naman siya. Papakilig na naman. Tapos, diba? Isang tingin niya lang. Isang ngiti, wala na. Umiikot na naman yung mundo ko. Alam niya na naman paano ako kukunin. Di ba? Ganun yung bitter eh. Pambira, nag-ayos lang ng buhok. Ayan na naman, nagpapapogi na naman sa akin. Di ba pwedeng natutusok lang ng mata, yung mata niya? Di ba? Nag-ayos lang ng konti eh. Therefore, always remember na hindi ka magiging better person kapag ikaw ay bitter. Okay? Maraming Christian ang naging bitter na hindi na nakalaya at hindi na nag-grow. Hindi na lumago. Diba? Without the spirit of forgiveness, you will never move forward to healing. Pagka wala yung spirit ng pagpapatawad, hindi ka makakausad doon. Diba? Sa healing season. Okay? Bakit? Kasi cycle at endless cycle ang bitterness at galit. Wala, babalik at babalik ka kasi nagagalit ka na naman. Di ba? Alam po ba natin na ang tawag ng Bible sa bitterness ay ugat? At alam ko nandyan yan, na ugat. In Hebrew chapter 12 verse 15, watch out that no poisonous root of bitterness grow up to trouble you, corrupting many. Okay, ang isang ugat, para mabunot mo ng mabilis, huwag mong hayaang diba? Kaya nga po may mga puno na napakabilis. For example po, ang isang puno ng niyog, pagka dinaanan niya ng bagyo, automatic, meron tutumba dyan. Bakit? Kasi yung ugat po nila is hindi ganun lumalalim. Hindi po kagaya ng puno ng nara. Alam niyo po ba yung nara? Diba? Malaki yun. Ganun. Tapos yung ugat niya talagang lumalalim. At kahit anong bagyo, diba? Hindi siya basta-basta nabubunot. Therefore, huwag nating hayaan na ang ugat
ng galit ay maging kagaya ng puno ng nara na mahirap bunutin. Diba? Kailangan yung bitterness or yung pain, yung galit na nararamdaman natin ay katulad. Diba? Katulad ng isang damo na madaling hugutin, na kayang alisin. Diba? Minsan pinagmumulan ng ating matinding bitterness ay kung ano yung nangyari sa ating pamilya. Tulad ng nangyari kay Joseph. Kaya ang ugat ng bitterness ay maaaring sa ating pamilya o maaaring lumago ito sa ganitong uri ng mga settings. Diba si Joseph hindi niya inalaw na siya ay maging bitter. Nandun na yun pwede naman mag-ugat yung bitterness sa puso niya Ayoko na balikan yung pamilya ko. Binenta nga nila ako Diba? Binenta nila ako, tinakwil nila ako. Diba? Therefore, ang tanong, makakalimutan ko ba to? Yung ginawa sa iyo, yung mga bagay na naranasan mo, nung niloko ka ng crush mo. Diba? Sabi niya, basta antayin kita pagka-graduate natin. Sabi, graduate Hindi niya naman sinabi kung kailan. Bihira. Ang sabi niya palang graduate ng college. Ikaw naman, antay ka ng antay kasi graduation niya nung nakaraang araw sasabihin niya na siguro, crush niya rin ako. Pambira, nakaalis na si Mayor, hindi pa rin nagpapakita. Pambira, college pala yung sinasabi. So meron pang mga at least, mga 10 years. Diba? In the making. Therefore, makakalimutan mo ba yon yung mga masasakit na parte ng buhay? Hindi. Diba? Malinaw kay Joseph na siya pero hindi niya nakalimutan yung ginawa sa kanya. Totoo naman po yun. May mga tao rin naman po na nakasakit sa akin. Diba? Pero, hindi ako nagtanim. Kasi malinaw sa akin na hindi naman mawawala yun Pero nagpatawad ako. Diba? May mga tao po na nang ghost sa akin before. Mga tao na ayaw sa mga pogi. Sabi ko, okay, it's fine. Okay lang po yun. Yeah, mga tao na ayaw sa... Baka po kasi... Mamaya na lang. Therefore, so what's the point? Diba, maraming mapapait na nangyayari sa iyo, hindi mo makakalimutan, pero kaya mong matanggal ang bitterness. Diba? Pwedeng naaalala mo, pero pwedeng matanggal yung pait. Naalala mo na naging lesson na siya na, ito, nangyari sa akin to before. Pero wala na siya nung, ito nangyari sa akin Dapat hindi ka to, dapat hindi ka yan. Pero, pag nagpatawad ka, pag inalis mo yung bitterness, ito nangyari sa akin. Pero it's fine. Bakit? Kasi natuto na ako. Remove bitterness. Bakit? Kasi patungo ka nga doon sa matamis na bukas at sa hindi mapait na kahapon. Okay? So number 1, paano natin makakamtan yung kalayaan sa nakaraan? Number 1 is remove bitterness. Sabihin nga po natin, remove bitterness. Number 2, in verse 5, but don't feel badly. Don't blame yourself for selling me. God was behind it. God sent me here ahead of you to save lives. Number 2 is reflect God. One most noticeable characteristic of Joseph through his chapters, or ito yung mga bagay na meron si Joseph, okay, is number 1, certainly of God in his life. Na nangingibabaw yung Panginoon sa buhay niya. Di ba, maraming Kristiyano sa kanila, maraming Christians, para sa kanila, God is part of their life. Parte lang si Lord ng buhay, pero hindi sentro. Magkaiba po yun. Ay, si Lord, part ng buhay ko. Magkaiba naman, si Lord yung center ng buhay ko. Diba? For example, maraming nakakilala kay Lord, pero ilan lang yung tumanggap kay Lord. Magtanong ka dyan mamaya sa labas, part ba si Lord ng buhay mo? Oo, part niya si Lord. Minsan tropa kami nun Minsan kinakausap mo nga yun Papa G. Alam mo, tropa no? Pero pag sinabi mong centered ba si Lord ng buhay mo? Oo, lahat ng gagawin ko para kay Lord. At para sa Panginoon. Para yan si Lord. Bakit? Kasi sentro siya ng buhay. Diba? Kapag sinabi lang ni Joseph na dahil sa binenta siya, sinaktan siya, di ba, babalik lang yung bitterness niya. Payag ka, benta ka. Benta ka ng mama mo, no? For sale, anak. Reason for selling, mahirap utusan. Puro wait lang. Yun yung issue, hawak lagi yung cellphone sa kaliwa. Ganun Ito yung hawak ko. Lagi hawak yung cellphone.
Payag ka na, bebenta ka ng parents mo. Siyempre hindi. Siya nangyari sa kanya. Pero kung iisipin at iisipin niya yon, babalikan at babalikan niya yon, bitterness yung lalabas. Pero ang kagandahan, hindi doon natapos. Yung ginawa ni Joseph, hindi siya natapos doon. Sa pain na naranasan niya, hindi yun yung tumatak sa kanya. Bakit? Kasi malinaw sa kanya na God was behind it. Di ba? Kaya naman, hindi lang dapat maging parte si Lord ng buhay natin. Ulitin ko, impact makers, dapat hindi lang parte si Lord ng buhay mo. Di ba? Hindi lang, kundi dapat maging sentro siya ng ating buhay. Magkaiba ang parte at ang sentro. Dapat si Lord yung center. Okay? So, sabi nga po sa Living Bible, okay, but don't be angry with yourself that you're, yan. But don't be angry with yourselves that you did this to me. For God did it. He's here ahead of you to preserve your lives. Therefore, dito sinasabi lang ni Joseph, di ba, na don't be angry o huwag kang magalit sa sarili mo. Dahil God is in control. Dahil sagot ka ni Lord. Dahil kontrolado to ng Panginoon. Sa anumang pagsubok na nararanasan natin, naranasan mo sa buhay, hayaan mong makita si Lord na kumilos dito. Ano man yung nararanasan natin, hayaan mo si Lord. Si Lord yung mag-manifest. Si Lord yung makita. Ang matindi dito sa ginawa ni Joseph, nireflect pa rin niya si Lord. Diba? Kasi kapag puro sakit na lang nire-reflect ni Joseph, hindi siya gagaling. At pag puro sakit na lang yung pinapakita natin, hindi tayo gagaling. Pero pag nireflect natin si God, diba, merong kagalingan. Kaya nga po, talon tayo ng konti in Genesis chapter 50, verse 15 to 21. After Jacob died, Joseph's brothers were worried. They were afraid that Joseph would still mad at them for what they had done years before, they said. Okay? Maybe still hate us for what we did. So, the brothers sent this message to Joseph. Before your father died, he told us to give you a message. He said, tell Joseph that I beg him to please forgive his brother for what bad things they did to him. So now, Joseph, we beg you, please forgive us for the bad things we did to you. We are the servant of God, that the God of your father, the message made by Joseph very sad, and he cried. In verse 18, his brother went to him and bowed down in front of him. They said, we will be your servants. Then Joseph said to them, don't be afraid, I am not God. I have no rights to punish you. In verse 20, it is true that they planted to do something bad to me. But really God was planning good things. God's plan was to use me to save lives of many people, and that is what happened. In verse 21, so don't be afraid. I will take care of you and your children. And so Joseph said kind things to his brother, and this message them felt better. Okay, so dito sinapakita lang na yung mga kapatid pa rin ni Joseph, at some point, nangangamba. Ay, patay na yung papa natin. Baka mamaya, bawian tayo. Diba? Baka mamaya, kahit wala na si papa, diba? Gantihan na tayo ni Joseph. Diba? Therefore, tatlong bagay regarding sa reflecting God. Okay, tingnan lang natin. So, sige kuya, yan. Don't allow the wrongs committed against you to become an excuse for your own decision. Therefore, one of the greatest curses of secular psychology in our society today is emphasizing external circumstances of life. Therefore, sinasuggest dito na kaya ka naging masama kasi may ginawa kang masama sa akin. Okay? Hindi natin dinidiscredit kasi talagang may epekto siya. Kaya lang, kung ito na lang yung palagi nating nakikita, hindi malabo na ito na rin yung future mo. For example, hindi, masama kasi ako noon eh. Masama ka na lang ba habang panahon? Diba? Don't allow wrong things or wrong committed against you to become an excuse for your own decision. Dahil ba naging masama o dahil nagsinungaling ka kanina, habang buhay ka na ba magiging sinungaling? Kasi nagkamali ako noon eh. Habang buhay na lang ako magkakamali. Huwag ganon, kapatid.
Di ba? Pinatawad ka na ng ating Panginoon. Therefore, wag mong hayaan na yung pagkakamali mo before ang siya mag-decide para sa bukas mo. Pangalawa, God's grace can fill you in the midst of your unspeakable problems. Okay, kapatid, hindi mo man nakita ang kamay niya, pero makita mo sana na may pagkilos siya sa buhay mo. At pwedeng mag-iba ang sitwasyon mo. Ano man yung problema mo, makita mo sana na kumikilos yung Diyos sa buhay mo. Ano man yung nararanasan mo, makita mo sana yung pagkilos ng Panginoon. At the same time, God's plan and purpose are far greater than our own. Okay, so we have to submit yourselves to our God. Ano man yung plano natin, tandaan natin, mas great pa rin yung plano ng Panginoon. Di ba? Hindi natin siya maiintindihan, pero iba kung paano magplano ang Diyos. Okay, therefore, submit ka lang doon. Sunod ka lang sa plano ng Panginoon. Hanggat hindi mo nakikita si Lord sa bawat pangyayari, walang paglayang mangyayari. Hanggat hindi mo nakikita na ang Panginoon, okay, bawat pagkakataon na siya yung nangunguna, baka mamaya iba ang iyong plano, malayo sa plano ng Diyos. Okay, so you have to magnify God and not your problem. You reflect to God once na makita mo o makita natin si Lord sa nangyayari sa atin at na-reflect si Lord, mag-iiba ang kwento. Diba? Meron pong mga breakups na maganda naman ang pinagtapusan. Bakit? Kasi nga, baka hindi kasi plan ni Lord. Merong mga pagkakataon na masakit tingnan. Pero, diba, dahil ito'y plano ni Lord, in the long run, mas naging maganda. At napaka-importante na nagre-reflect ang Panginoon sa ating buhay. Dahil mag-iba ang kwento pag nag-reflect ang ating Diyos. Okay, pagka nakita na ang ating Panginoon. And last, and number 3, in verse 5. Sabi ko sa inyo, mabilis lang po ito. In verse 5, but don't feel badly. Don't blame yourself for selling me. God was behind it. God sent me here ahead of you to save lives. Pangatlo and last. Number 3 is realize the purpose. Okay? Para mawala ang pait at makalaya ka, dapat nakikita mo yung purpose. Ano ba yung dahilan? Ano ba yung dahilan? Tama naman. Diba? Tama, andun si Lord, pero kailangan mong makita ano yung naging papel ni Lord. Ano yung dahilan? So never underestimate that the fact that God can use your life's experience for your good, therefore the good of others and for His eternal glory. Ano ba yung dahilan bakit mo pinagdaraanan yan? Ano ba yung dahilan bakit mo nararanasan yan? Diba? Tandaan mo kung makikita mo lang yung kilos ni Lord sa sitwasyon mo na yan, yung kwento mo at naging pagpapalaya o pagpapala sa iyo, diba, magiging pagpapala din yan sa iba. For example, marami rin naman pong tao na dumaan sa problema. Marami rin naman pong kwento na naging successful sa problema nila. Kaya lang, diba, yung mga tao na nakita nila yung totoong purpose kung bakit nila dinaanan to, ay siyang nagiging pagpapala sa iba. Marami rin naman kung nakilala na dumaan sa problema. Diba? Pero nung na-realize nila yung purpose, bakit sila bumagsak at paano sila bumangon, is nag-iba yung kwento. Therefore, when you walk in purpose, you will surely meet your destiny. When you walk in your purpose, you will surely meet your destiny. Therefore, starting today, kapatid, look at the bright side. Pag may mga pagkakataon na pinagdaraanan ka, look at the bright side. Look at the positive energy, di ba? Therefore, wag natin tingnan yung negative situation. Walk in purpose, you will surely meet your destiny. Di ba? Ano man yung pinagdaraanan mo, it's fine. Part ng buhay. Pero tingnan mo ano yung dahilan kung bakit pinagdaraanan mo yan. Di ba? Therefore, paano ka makakalaya sa mapait na nakalipas para matikman ang matamis na bukas? Number 1 is remove bitterness. Alisin mo yung bitterness. Di ba? Alisin mo yung bitterness kasi yun yung nagiging dahilan. Bakit hindi tayo nakapag-forward? Bakit hindi ka nagiging okay? Kasi nga, bitter ka pa rin. Tinitingnan mo pa rin, hindi kasi may ginawa sa akin to eh. Ay hindi kasi ganito yan, kasi ganyan. Bitterness. Pangalawa, reflect God. Okay?
Pangatlo, realize the purpose. Tandaan mo, kahit na napuno ka na ng hindi magandang nakalipas, pwedeng gumaan yung bukas mo. Diba? But don't feel badly. Don't blame yourself for selling me. God was behind it and God sent me here ahead to save your lives. In verse 20, you intend to harm me, but God intended it good to accomplish what is now being done, saving of many lives. Diba? Wala tayong makikitang magandang bukas kung puro pangit ang pananaw natin sa buhay natin ngayon. Wala tayong makikitang magandang kinabukasan kung puro negative yung titingnan natin ngayon. Sabi nga ni Joseph alam ko naman sinaktan nyo ko, di ba? You intend to harm me, gusto nyo ako saktan. But God intended it for good. Pero binago ito ng Panginoon. Di ba? Kung titingnan pa po natin, Impact Makers, kung babasahin natin yung buong buhay ni Joseph, grabe yung pinagdaanan niya. Di ba? So, si Joseph ay napunta sa bahay ni Potiphar. After niya ibenta, ginawa siyang alipin. After niyang alipinin, si Joseph, napunta siya sa bahay ni Potiphar. Si Potiphar naman ay may isang asawa. Dahil si Joseph nga ay pogi, matangkad, gwapo, medyo hawig kami. Diba? Inakit nung asawa ni Potiphar si Joseph at pinagbintangan. Sabi nung asawa niya, diba? False accusation kay Joseph. Nirape niya ako. Ginawa niya ako ng masama. Tapos, ano nangyari kay Joseph? Napunta siya sa kulungan. He never niya nakita na siya ay magiging cupbearer. Diba? O cupbearer ng isang hari, ng dreams. Never na-interprets the cupbearer's dream. He never come to the attention of Pharaoh. Kung hindi nagpunta si Joseph o hindi napunta si Joseph sa Egypt, diba, siguro hindi nangyari yung mga bagay sa kanya. Pero ano nangyari kay Joseph after niyang mabenta? Diba? Dumaan ang story, dumaan ang taon. Diba si Joseph, he never become the second most powerful man in Egypt kung hindi siguro nangyari yon. Kung hindi siya binenta. Hindi siguro siya cupbearer ng parao. Hindi rin siguro siya na yung naging pangalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa Egypt. Diba? At the same time, diba, kung titingnan natin, many Egyptians die. Diba? Marami siguro lalong namatay ng mga Egyptians kung hindi naging second most powerful si Joseph. Bakit? Dahil doon sa taggutom. Dahil doon sa taggutom. Now, if the chain of event is broken, at any link, the final outcome change. Therefore, Impact Makers, may mga bakit ka noon na naging buti na lang ngayon. Diba? For example, ako, dati marami po akong bakit Parang bakit kaya ganito ako? Bakit kaya ito yung pinagdaraanan ko? Siguro po at age of ano ba age ko nun? Siguro at age of 10, 12 years old, 13 years old. Yan, dumaraan din kami sa taghiram. Yan. Before naalala ko po yung sino po nakagamit na dito ng uling? 'Di ba? Yung pang-ihaw ng hotdog, ng barbecue. 'Di ba? Before naging mag-uuling kami ng kapatid ko. At alam ko yung hirap kung paano maging mahirap. Mahirap po mag-uling Imagine yung nagbabaga na kahoy, huhukayin mo yon para lang makita doon kung ito ay luto na at pwede nang ibenta. Ganon umaandar ang pag-uuling. Babantayan mo siya ng magdamag habang malakas yung apoy. Kasi pag hindi, lahat ng kahoy na nilagay mo doon, magiging abo. Sayang naman, ilang araw kami nagpupunta sa gitna ng palaisdaan para lang makakuha ng kahoy para ulingin. 1 week kami magtatrabaho ng kuya ko. 3 araw kami magpupuyat. Tas minsan, nakikitain lang namin at least 1,000 sa buong linggo na yon. Question ko sa sarili ko, Lord, bakit naman ganito? Kilala naman kita Yan. Kilala naman kita, Panginoon. Kilala nga kita, Jesus. Napapanood nga kita tuwing Friday Diba? Kung tuwing Biyernes Santo, dumadaan ka sa TV namin.
Diba? Every Biyernes Santo, pinapako ka. At napapanood kita, kaya kakilala kita eh. At lately, diba, nasabi ko, buti na lang, pinagdaanan ko yon. Buti na lang naranasan ko yon. Yung bakit ko pinagdaraanan yung ganong hirap, buti na lang pinagdaanan ko yon. Diba? Bakit ganun yung naranasan ko before? Buti na lang naranasan ko yun before. Kasi kung hindi, siguro hindi po ako ganito. Kung hindi ko naranasan yung mga pinagdaanan ko before, baka hindi ako ganito. Diba? Kung hindi ko naranasan na ganun yung kahirap kumita ng pera, baka hindi ako marunong magtabi ngayon. Diba? Before, ang payat ko si Kuya Arman. Buti na lang. Diba? Natutunan ko mag-value ng pera. Natuto ako mag-ipon. Sa katawan ko nga na napunta. Kung i-compare niyo yung size namin ni Kuya Arman, no? Si Kuya Arman yata, XS. Tapos ako XL. Buti na lang. Diba? Kaya naman, palayain mo ang sarili mo sa mapait na nakalipas. Sa mga mapait mong naranasan, nang maranasan mo yung tamis ng bukas. Again, may mga bakit ka before. Diba? Lord, bakit naman ako nahihirapan sa family namin? Lord, bakit naman ganito yung naranasan namin? Lord, bakit naman ako ganito? Bakit ako malungkot? Bakit ganito yung naranasan ko? Ganon din po yung naranasan ko before. Nabuti na lang, may isang tao o may isang pagkakataon sa buhay ko na sabi ko hindi ko na kaya at buti na lang lumapit ako sa kilala ko na marunong magligtas. Lord, bakit ganito yung nararanasan ko? Diba? Yung bakit ko, ngayon buti na lang. Lord, buti naranasan ko yon. Lumapit ako sa iyo ngayon. Lord, buti na lang lumapit ako sa iyo noon at maganda na yung bukas ko ngayon. Dati, Lord, bakit ganito? Diba? Di ko alam. Malinaw lang sa akin. Ngayon, dahil lumapit ako noon, yung bakit ko noon, buti na lang ngayon. At before tayong maghiwa-hiwalay, before ako bumaba sa stage na to, alam ko may mga bakit tayo sa isip natin. Lord, bakit ganito yung nararanasan ko? Lord, bakit ganito yung feeling ko? Lord, bakit parang ang bata-bata ko pa pero ang dami ko ng problema? Lord, bakit parang ang bata-bata ko pa? Bakit ganito yung nararanasan ng pamilya namin? Bakit ganito yung family namin? Bakit hindi kagaya ng kanila? Buti na lang, may isang Diyos na kaya kang tulungan. May isang Diyos na pwede kang lapitan at may isang Diyos na handa kang tulungan. Kaya sa umaga o sa hapong ito, before ako bumaba, di ba gusto mong maranasan yung buti na lang, you need to accept Jesus as your Lord and Savior. Kanina nga sabi ko, dapat nagre-reflect si God sa mga ginagawa mo. One thing na ginawa ko before, hinayaan ko mag-reflect si Lord. Sabi ko nga, kilala ko siya eh. Napapanood ko siya lagi sa TV tuwing Friday. Diba? Tuwing Biyernes Santo. Kaya lang, kilala ko lang. Iba ang kilala at iba ang sentro. Iba ang part lang si Lord, pero iba pag center mo si Lord. Before, part lang si Lord ng buhay ko. Pe-pray lang ako pag gusto ko. Diba? Lord, thank you. Amen. Ganun ako mag-pray. Part lang eh. Pero pag centered si Lord, Lord, lahat ng gagawin ko ngayon, lahat ng mangyayari sa akin, ito ay ibinibigay ko para sa iyo. At ito ay mangyayari base sa gusto mo at ayon sa gusto mo. Bakit? Kasi centered na si Lord eh. Pag part lang si Lord, partial lang yung commitment, partial lang yung prayer, partial lang yung gusto mo ipabago. Pero pag center si Lord, lahat ng yan ipapabago mo sa Diyos. Before, kung makikita niyo po yung itsura ko, diba? Hindi niyo akalain na dati pala akong tao. Diba? Para, ano itsura kaya ni Tatay Daniel dati, Dati po ako si Ben 10. Idol ko si Ben 10. Pero yung alien ko si Kokey lang eh. Ngayon, diba? Malaki na yung pinagbago. Ben 20 na tayo. Bakit? Buti na lang merong Diyos na handang magligtas sa akin. Yung bakit na naranasan ko, buti na lang ngayon. Kaya kung ikaw, kung gusto mo maging Ben 20, diba? Magkakaroon tayo ng isang maikling panalangin. Siguro nagsasawa na ako, tay, kasi lagi ko naririnig yan eh. Baka kasi may pagkakataon na hindi ka seryoso noon at seryoso ka na ngayon.
Again, if you accept Jesus as your Lord and Savior, your life will never be the same again. Katulad man ng buhay ni Joseph yung daanan mo, kakayanin mo. Ibenta ka man ng magulang mo, kakayanin mo. Di ba? For sale, anak. 150 na lang. Reason for selling, palaging wait na lang. Issue, laging hawak yung cellphone. Wala namang ka-chat. Pero pag in-accept mo si Lord bilang Savior, personal Savior, your life will never be the same again. At sabi ko nga, before ako bumaba, sa hapong ito, tayo sumandaling yumuko at manalangin. Mag-i-end ako sa isang maikling panalangin, sa isang maikling prayer of acceptance. Again, kapatid, kung talagang gusto maranasan yung buti na lang na buhay kasama ang Panginoon, sundan mo ako sa maikling panalangin ito. Panginoong Jesus, ako po'y humihingi ng kapatawaran. Ako po'y humihingi ng tawad sa aking mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa. Isulat niyo po ang pangalan ko sa aklat ng buhay at tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Ako na lamang mananalangin sa bawat isa. Again, kapatid, sabi ko nga kanina, may mga bagay na mararanasan ka at yung bakit ay mapupunta sa buti na lang kasi kasama mo na ang Panginoon sa hapong ito. Before, ganyan din ako. May mga bakit ako natanong sa isip ko, bakit ganito yung pinagdaraanan ko? Ngayon, masasabi ko, buti na lang pinagdaanan ko yan at kasama na kita, Lord. Kasama na kita sa bawat laban, sa bawat pagsubok ng buhay, at sa bawat laban na aking kakaharapin ay kasama pa kita. Kasi sentro ka na ng buhay ko at hindi ka na lang basta parte ng buhay ko. Kaya from now on, Impact Makers, hayaan mo na si Lord yung maging sentro ng buhay mo. Hayaan mo na ang Panginoong Jesus ang siyang maging sentro at hindi na lang parte ng buhay mo. Sa hapong ito, Lord, patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat kami, Panginoon. Sa buhay ng bawat isa, Lord, salamat sa oportunidad na mapakinggan namin ang mga salita mo. Lord, salamat sapagkat, Panginoon, hindi namin alam ang gagawin kung hindi ikaw ang sentro ng buhay namin. Lord, for this time around, patuloy na magtitiwala kami sa mga ways na gagawin mo sa buhay namin. Lord, patuloy na ikaw siyang maitaas pa, Lord God. Aalisin namin, Panginoon, yung bitterness sa puso namin. Papalitan namin ito, Panginoon, ng matamis na salita mo, Lord God. Papalitan namin, Panginoon, ng matamis na pangako mo, Panginoon, at aalisin namin anumang part ng bitterness sa puso namin, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na mag-reflect ka, Panginoon, sa buhay namin. Lord, patuloy na uunawain namin, Panginoon, yung purpose kung bakit namin pinagdaraanan ng bawat laban namin sa buhay, Lord God, at mag-reflect ka, Panginoon, sa buhay namin. Lord, ikaw ang siyang maging sentro ng aming buhay at hindi lamang parte. Panginoon, salamat sa hapong ito. Salamat sa bawat isa, Panginoon, nakasama namin sa mga kabataang ito, Lord. Patuloy, Lord God, na itinataas ko ang buhay nila. Lord, hindi man kami pare-parehas ng pinagdaraanan, Lord God. Hindi man kami pare-parehas, Panginoon, ng laban ngayon, Lord, pero alam namin, nakasama ka namin sa labang ito. Alam namin, Lord God, na gaano man, anuman ang edad, Lord God, ay may kanya-kanya kaming problema, Lord. Alam namin naman, nakasama ka namin dito. At kasama ka namin magtatagumpay sapagkat ikaw ang siyang magbibigay ng katagumpayan, Panginoon, sa lahat ng labang ito. Panginoon, salamat sa hapong ito. Patuloy na at maihayag ka, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen.